Isang hangarin ng mga magulang na mapalaking malayo sa bisyo ang mga anak. Kaya si Aling Teresita, laging pinagsasabihan ang kanyang 8 taong gulang na anak na mag-ingat sa mga binibiling pagkain, lalo na ang mga candy. Matagal naman na yung mga ganyang mga candies na mga hindi healthy. So ganun na lang, pabaunan na lang. Kamakailan lang nakakumpiska ang Public Order and Safety Division ng Baguio City ng candy na nakapakete sa tila packaging ng sigarilyo sa isang store sa Baguio City Public Market. Ang store ay nabigyan ng citation ticket dahil sa paglabag sa City Ordinance No. 34 Series of 2017 o mas kilala bilang Smoke-Free Baguio Ordinance. Nilabag din ng store ang Section 23 ng Republic Act 9211 o Tobacco Regulation Act of 2003 na nagpapatupad ng mahigpit na pagbabawal at pagtitinda ng mga produktong kahalintulad o kahawig ng mga sigarilyo. Kaya ang iniiwasan nga natin is makagisnan ang pagbibisyo ng ganito. In fact, in other countries, ang effort na nila is to create smoke-free generations. Samantalang dito may mga candy nga na comes in those kinds of packaging and itsurang sigarilyo po siya. As they grow older, mas madali sa kanilang ma-involve or ma-curious palalo sa mga on the real thing, yung mga sigarilyo natin. Aabot sa 44 na kahon ng cigarette candy ang kinumpiska. Ito na ang pangalawang pagkakataon na makakumpiska ang ahensya ng cigarette candy. And I'm hoping po na this will be the last that we will ever encounter this kind of selling within the public market. Kasi po, we are not short in giving our warnings and educating our vendors kung anong pwede at bawal na kanilang ibibenta. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang assessment ng POSD sa mga pumapasok na sasakyan, lalo na sa mga nagbabagsak ng produkto sa public market upang matukoy kung saan nanggagaling ang mga ganitong uri ng candy. Ang mga establishmentong makikita ng mga ganitong produkto ay pagmumultahin ng 2,000 piso sa first offense, 3,000 piso sa second offense, at 5,000 piso at pagbawi ng business permit ng establishmento sa third offense at sa mga susunod pang paglabag. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.